Hello po mga kababayan. Ang ating pong pag-usapan sa episode na ito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ng ating taga-subaybay. Siya po ay si Chandel Macon. Ayun po ang kanyang username. Ang kanyang pong concern ay simple lang po. Sabi kasi niya ay may laban po ba, sabi niya, attorney, kung yung menor de edad ay nagpirma po ng deed of sale. Wala naman siyang kaalaman noon at the time na nagpirma siya sa pagbenta ng mga properties. So nangyari, nagkaroon ng falsification kahit ilang taon na ang lumipas. So ganito yan, tulad na sinasabi natin, ang pagpirma ng menor de edad sa deed of sale ay walang assistance ng kanyang legal guardian ay walang legal effect dahil ang menor de edad po ay wala pang legal capacity to act. Tsaka lalo na yan kung nagkaroon ng bentahan. Now, maituturing itong isang voidable. Bakit voidable? Because sabi natin is there always that presumption ng isang dokumento po, there is always that presumption of regularity and validity. That is only a presumption. Ngayon, now hindi naman klaro kung ano bang edad ng menor de edad na at the time na pumirma po siya. Okay? So, hindi naman siguro siya musmos at the time. But assuming na hindi pa siya umabot sa 18 years old majority age. Okay? So, I would say na sa panuna po natin, base sa kwento mo, sa sulat mo, ang kanyang pinirmahan po ay subject po yan sa kanyang ratification. It's only a voidable contract. So, kailangan lang na from the time na makaabot ng age of majority yung menor de edad na yan, ay kailangan within 10 years from the attainment of the age of majority ay makapag-file siya ng petition sa korte for reconveyance and the declaration of nullity of the deed of sale. So yan po, ang remedy dyan, pag within 10 years from the time na the minor attain the age of majority o nagkaroon na siya ng emancipation age niya. So pwede siyang mag-file ng petition sa korte, for the reconveyance, ibalik, and the declaration of nullity of the deed of sale on the grounds na ay wala pa siyang legal capacity during the time to act on that particular public instrument. Ito po ay in accordance with Article 1134 of the Civil Code of the Philippines as amended that allows a person to acquire ownership of immovable property after 10 years of continuing peaceful public and adverse possession in the concept of an owner, provided that they have a just title. Example, deed of sale and acted in good faith. Okay, yun po ang kulatilla doon because ang tingnan po natin, ang isa po sa mode of acquisition of property is by yung acquisitive prescription po, So if that person alam niya na nung nagkaroon ng bentahan ay the impression is ay nasa hustong taong gulang na yung bata na yun, So ang siya ay maituturing na he could be conceived as a buyer in good faith, He acted in good faith, okay? And therefore, yung kanyang pinirmahang deed of sale, would be considered as a valid instrument, It would be considered as just title. Kailangan lang within that 10 years, ma-exercise niya itong right na to, otherwise po, mag-prescribe na po ang kanyang karapatan nito and mag-extinct na po, and then sa panig naman ng nakabili, maging hinog man po ang kanyang karapatan base sa prinsipyo po ng tinatawag nating acquisitive prescription because may tuturing siya na buyer in good faith, tsaka may tuturing siya na yung kanyang pinirma na deed of sale is a just title. So this could be a basis for the he could invoke the acquisitive prescription of 10 years continuous peaceful public and adverse possession in the concept of an owner, provided that the buyer acted in good faith and
Yes, a just title, which is the deed of sale. Ito po isang ayon sa ating Article 1134 po ng ating Civil Code of the Philippines. So bago tayo magpatuloy, no, I hope na bigyan po natin ng kasagutan ang tanong po sa atin ng ating tagapagsubaybay. Okay, bago tayo patuloy, no, kung baguhan pa lang po kayo at hindi pa kayo napag-subscribe sa ating channel, hindi man po sure kalabisan kung ako po hihirit po sa inyo, isang click lang po, subscribe, share, and like para po matulungan po ninyo itong abang lingkod na mapalawig pa natin ng ating reach, ating advokasya na mapagbigay po tayo ng kadagdagang legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. They could be your friends, your neighbors, your relatives, your acquaintances, or mga OFWs po natin upang sila din ay merong mapupulot sa ating pinag-usapan. Sabi nga natin lagi ay, lamang na po ang may alam sa batas. O bakit tayo magpatuloy, pwede pong pahingi po yung oras, no? Mayroon na po tayong ipopromote na libro. Ay, bago po tayo magpatuloy, pwede pong pahiram po ng oras po ninyo. Ay, ipopromote na po natin yung libro po natin, no? Ito po ay recommended po sa inyo kahit na hindi po kayo lawyer, no? Ay malaking bagay po pag meron po kayong copy ng yung legal handbook, no, for home and workplace. Nandito po yung mga batas na may kinalaman po sa pang-araw-araw po nating buhay na mula nung tayo pinanganak, nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng issue sa support sa mga anak, mana, pagpatitulo ng lupa, tax declaration, nagkaroon ng issue sa employer-employee relationship, no, partition po ng mana, pagpatitulo ng lupa, tax declaration certificate, hiwalayan po ng asawa, at marami pong iba, no, na mga batas po na pang-araw-araw may application po sa atin. And ito po yung mga pinag-usapan po natin halos sa YouTube po, no, sa mga channel po natin tungkol sa mga batas po natin na may kinalaman po sa ating sarili, ay dito po natin may pinanghugutan po tayo dito po sa legal handbook, no, for home and workplace, no. Meron na po tayong 2026 edition po nito, may 2025 edition po nito. So, itong mga libro nito, malaking bagay po, no, pag meron po kayo nito sa inyong bahay o sa inyong workplace for ready reference. Hindi na po kailangan na kayo maging lawyer para magamit po niyong libro ito. Sapat na po ng may basic na pag-unawa po tayo sa English, no? At marami po kayong mapupulot, no, sa librong ito, sa pang-araw-araw na buhay po natin. Another book po na ating pinopromote ay ito pong the Handbook on the Bill of Rights, na kung saan po ang batas po nito ay mayroon pong kinalaman sa karapatan na po ng isang mamayan, no, sa ilalim po ng saligang batas po natin. Nandiyan na yung issue about our freedom po natin sa Bill of Rights, no, the right to be secured in our person. Hindi po tayo maaaring maaresto ng walang warrant, no? Pero meron din situation na pwede tayong maaresto. Meron din dito po, no, kaagibat na siyempre ito po, meron na tayong mga modern technology ngayon, no, na ginagamit po ng krimen, no, na kung saan yun na meron din po tayong usapin tungkol sa cyber laws, no, na kung saan pag ginamit po natin ang internet or ating mobile phone, no, in the commission of the offense, ay magiging isang cybercrime po nito, tulad halimbawa ng cyber libel among others. So, malaking bagay po, no, kung meron po kayong kopya po nito, Handbook on the Bill of Rights, no, sa inyong bahay man o sa inyong opisina o sa inyong workplace po, no. Upang sa ganun, huwag nang pang ilapit ng situation, meron kayong mabubuklat, no, as reference ninyo kung magkaroon po ng situation na ang usaping tungkol po sa ating karapatan, no, sa ilalim ng batas po, no, ay medyo bigla pong nasa harapan po ninyo. So, tulad ng mayroon bang pwedeng mag-search sa inyong bahay, sa inyong lupa, sa inyong any building po na ng walang warrant, o kailan ba mag-search ng walang warrant? Pwede mag-aresto, ano, kahit na walang warrant of arrest, no? Paanong gagawin pag kayo'y hinuli ng pulis, no, walang warrant? Anong gagawin? Kailangan bang kaagad ninyong kumuha ng lawyer and all these things? So, masasagot po natin yan, no, sa libro po na nabanggit mo. Nandito po yung Handbook on the Bill of Rights, no, under the 1987 Constitution. And of course, another book na ipromote po natin, no, kahit hindi po kay lawyer, is yung mga corporate practitioners po natin. At of course, yung mga HR practitioners po natin. Ang libro pong ito, yung labor laws, no,
special edition legislation rather, compendium. So mga HR practitioners po, no, malaking bagay po nito if you have a copy of this book in your workplace at saka sa inyo pong bahay, no. At dito po, no, na naka-outline po, no, yung ating mga rights at saka ano po mga protocols, no, in the imposition of discipline po sa ating mga manggagawa or kayo man po isang employee, ano bang karapatan po ninyo sa ilalim po ng ating labor code. At nandito rin po, no, dito sa librong ito, yung labor laws, ay nandyan na po bagong amended, amended copy po, version po ng labor code po na tsaka na ano na po ito, naayos na po yung pre-numbering po nito, no? So you could use this book, no, as your handy and ready reference materials po sa inyong in doing your job. So I hope, no, you'll be able to get a copy of this book. You can order online po sa www.central.com.ph. Ang ating po publisher, Central Books po, ay isa po sa pinakamalaking publisher po ng mga law books sa Pilipinas, no? Ang mga libro pong ito ay hardbound po sila, no? And highly recommended po na meron po kayong copy nito, mga librong ito na nabanggit sa inyo pong bahay o sa inyo pong workplaces. Maraming salamat po sa inyong oras. Oh, by the way, bago tayo magtapos, no, you can also visit their branches po, no, sa Quezon Avenue, Quezon City. Meron sila sa Mandaluyong, Makati, Manila. And of course, they have also branches in Cebu at saka sa Davao po, no. And you will order online or pre-delivery po, no, nationwide. So bye for now, no. Marami pong salamat sa inyong oras and I hope to see you again in the next video po natin. God bless. Bye-bye.